Ang nabili ko namang tinapang Salinas kanina, kilalang produkto ng Rosario. Tinapahan ang tawag sa lugar kung saan nila ito ginagawa. At sa tinapahang ito, may mga hamon daw na naghihintay sa akin. Ang unang proseso ng paggawa ng tinapa ay magsibak ng kahoy kasi para makuha mo yung smoky tinapa flavor, kailangan talaga niluto mo siya sa kahoy. Take note, ito pong mga kahoy na to ay mga sanga-sanga lamang so wala pong pinatay na puno para gumawa ng tinapa. Ay, hindi ako marunong. Ay, shucks, pwede bang ganon? Kailangan ata may galit. Diba? Pwede pala itong stress reliever, ano? Paano ba to? Parang wala. Matigas to, ah! Call a friend. Mali ba ginagawa ko? Ano ba dapat? Ay. Ay. Eh di ikaw na. Lakas mo. You're my hero. You're my hero. Diyos ko, good luck naman sa akin. Kayo lahat! Wisit kayo! Galit! Ngayong meron na tayong panggatong, pwede na nating simulan ang paggawa ng tinapa. Ang proseso, abangan mamaya. At dahil napakahirap palang magsibak ng kahoy, ginutom ako kaya magluto muna tayo. Sa pagluluto ng palabok sauce, igigisa muna ang bawang at sibuyas. Lalagyan natin ng giniling. Luto na yung Lagyan ito ng kaunting tubig at saka pakuluin. Habang hinihintay natin kumulo at lumambot yung karne, hahaluin na muna natin ito. Ito po ay harina. Sabihin niyo po kapag stop na. Sige pa po. Haluing maigi hanggang sa matunaw ang harina sa tubig. Smooth na smooth talaga siya. Yung wala talagang buo-buo. Kapag kumulo na ang giniling mixture, pwede nang timplahan ng patis, paminta, at seasoning. Sunod na ihahalo ang atsuete oil na siyang magbibigay kulay sa ating palabok sauce. Lagyan na ng tinapa flakes, chicharon, at harina mixture. Okay na. Okay na. Katry lang natin itong malaki. Haluin lang ito hanggang sa lumapot ang sauce at huling ilalagay ang itlog. Kapag luto na ang sauce, pwede na itong ibuhos sa noodles at lagyan ng iba pang toppings. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang pansit palabok na pinasarap ng Salinas tinapa. Alright, tikman na natin itong palabok. Na maraming tinapa. Kasi may tinapa dun sa sauce, tapos may tinapa pang toppings. Wow, sarap. Lasang-lasa mo yung tinapa. Pero hindi siya malansa. Saktong-sakto lang yung balanse nung asim nung kalamansi at saka yung alat-alat ng tinapa. Sarap. Pagkatapos mapasabak sa pagsisibak ng kahoy, ready na kami para simulan ang proseso ng paggawa ng tinapang Salinas. May 4 na proseso sa paggawa nito. Una, lilinisan o babanlawan ng mga isda. Sunod naman ang brining process, kung saan pinakukuluan ng isda sa tubig na may asin. Dito gagamitin ang sinibak kong kahoy.
So yung mga isda na lawlaw, nilalagay dito. Niluluto po So siya dyan. super alat nito. Opo. Sunod namang ibibilad ito sa araw. Pagkatapos nilang mabanlian yung mga isda, isasalansan nila ng ganito dito. Tapos, para lang mabilad ng Medyo kaunti. mag-dry lang po. Madry lang, para lang yung moisture mawala. Ah, ito na yung mga pugon. Wow! Oh my gosh. At ang panghuling step, pauusukan ito sa pugon. Ayan na! Gano'ng katagal na po ito? 15 minutes. 15 minutes pa lang, pero tingnan mo, oh. Nakikita nyo? Parang puro usok eh. Grabe, nanilaw na siya. Ah, natural yan. Walang food coloring. Po yan. Sige, kuya. Bongga.